So next na tong i-demo is kaning categories, stock count, batch expiration, and others. So dari sa categories, dali ra man ni siya dari masabtan. Mag-add lang ka og category para inig gamit ni mo aning kani. Ug unsay category nga na po dari dapat identical pud siya kay para dito pud siya nga category ma-register na product. So dapat jud parehas gyud nimo iano para ma-avoid ang duplication. So ina na lang atong purpose aning sa category. Ayun ang purpose nang pud ani sa category mong gud kay diri sa kaning forecasting, pero dili man kini magamit kay nila ma'am kay inventory lang mong gyud og ano na appeal ra siya kay kibali unique function sa system. So next is kaning stock count. Dali ra pa ning stock count, same rin ni dito sa dashboard nakatong dariya sa dariya nga part present stock movements o stock movements, stock count same ra na sila. For example, nag-in ko kaning D5LR 60 akong gi-add, so nakabutan siya nga stock in, batch number makita pud siya. So inana lang iyang function dariya. Next is batch expiration, pero ang ano dyan siya expired product. So if ever na yung product na ma-expired, automatic siya nga mo register diriya. Maka-display din siya diri sa table, and also mo notif mo na diriya sa tong notification bell nga expired na ang product. So next is diri sa suppliers. So mo na ni tong kuan ako na mention ako sa previous video, mo ni siya na dapat identical pud ang for formality na lang pud ni diri like para ni view nimo makita nimo ang ilahang information sa ilang supplier. So next kaning delivery management. So dari if na sila delivery sa ilahang mga distribution, pwede ka din nimo ni siya gamiton. So dari kaning reference number automatic na siya. And for example lang customer phone number, mga information sa ilahang deliveran nga. For example dari may tatag product, for example kani, so kani siya dili pag mag-deliver ka dili ka malapas og 20 ra jud na siya taman, kaya 21 na nimo dili na siya dawaton pag i-save record nako. So dapat 20 ra jud na siya taman. So diri na pud sa ilang payment na pag if ever kaning delivery amount equal sa iyang payment, automatic ang status ana paid. Pero pag wala pay bayad ang ilang gideliveran, automatic siya nga ang status niya pending. So wala siya pending dariya. Pag save record nakaano ni siya, nakaset ni siya daan na 30 days wala pa siya nagbayad, automatic nga mo notif dito sa kaning notification bell diriya banda kay maman to gisugo ni ma'am. So if ever pod terms, ang pulos aning terms pag payment akong payment kay dili equal sa for example 200 ra, automatic siya nga terms ang status dai niya, automatic na siya. Pag save record terms ang bayad na niya, 30 days pod ang threshold niya. Pag dili pa siya makabayad sa 30 days, automatic nga mo notif pod siya. So mo ni ang function sa delivery. Next is kaning assign to staff. Kani siya mag-assign ta, for example kaning Carmen branch atong mag-assign ta og product. Example kani mag-assign tag isa ka product, mo pa ning isa sa request ni ma'am na lahi man sila og pricing dito sa ilahang branch og sa ilang delivery kay kaning 613 na price sila ning delivery. So example na sila item dito sa Carmen na kanang 613, pero ang selling price nila dito sa Carmen branch is 600 ra. So inig-assign nimo na sa item 600 pod ang niya value kay mo man ang imong gi-assign
So i-try na tog open diri sa Carmen branch na account. So dapat katuray naka-reflect dito ang product sila hang inventory. So mao ni siya. So pag pindot nako sa may inventory, kanira po na mo gawas. Nya ang value atong nga is 600 kay 600 man atong declare dito nga price. So accurate siya. So balik ta dito asa og unsa ra poy gi-assign na product atong nga branch mo ra poy magawas. So sign out na to. Balik ta sa admin na account. So assign to staff to pwede po nimo siya i-export nimo ang kaning mga items. Sample mo na si ma'am na unsay dito unsay mga product nga naa sa Carmen branch. So pag pindot nimo ng view items, pwede nimo siya i-ditso nga export PDF. Excuse me. So automatic siya nga i-export niya tong kani information diri. The total value nga naa sa Carmen is 600 mo ni kay mora man totong i-declare dito na SKU na product name, tapos napod ang pila na ka quantity, unit price, and total value. So dari department role, staff member dito as Carmen, nya name kay Carmen branch sa staff information. So accurate siya. So pwede ra po na ko ni ihawat dari. Pag i-delete nimo, mo balik ra ni siya sa inventory pag yan assign nimo. So ang admin na jud ang authorization na mag-add og items sa different branch nila. So mo lang to ang coverage ani. Also kaning purchase list. Kaning purchase list ano rin siya, kanang previous na transaction nila. Pero pwede po ni siya i-filter nimo by user. For example, kana all user. Pag naka Carmen branch na siya, Carmen branch ra nga mga transaction ang makita. And pwede po na nimo i-filter by date. For example, na kanang gahapon na transaction og today. So ang mugawas ana ang gahapon na transaction og karon na transaction ang iya i-display dariya. So pwede po na siya na export. Ano so kaning forecasting, wala namang kaning forecasting kay dili naman kani siya yung nagamit kayo kay inventory og POS man ang ano nila ma'am. So i-skip na lang na to ni nya dayon kaning user. So dali ra man mag-add og user, i-input ra nimo ang mga username sa kuan para sa tong Carmen og Mako, email, bla 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 and password. So ikaw ra pa makaano silang password. So kaning username og email pag i-login na nimo, for example kaning Carmen branch kay mo man nilang isa ka branch, carmen@gmail.com o Carmen branch. I-try na ko ning carmen@gmail.com. So dapat mo login gapon siya, carmen@gmail.com. So di ba ni login gapon siya. So either asa dito iyahang name or name or katong kani name or Gmail or email mo login siya kay mo po na yung request ni ma'am na katong dili ay si ma'am JM dahil nag ano na nga basin na uban na mo gamit di kabalo magpangita sa kanang at na sign. So pwede ra ang username. So murag maora to tanan ang demo about ani sa system. So ang pinaka-importante lang yun is kaning CSV dapat sakto tanan imuhang imong i-input para to avoid confusion ba. And dapat accurate imuhang ma-type na batch number o reference number para ma-trace nato og asa gikan ang product
na supplier. Kay makita man na to diri sa inventory pag mag-search, i-search na to kaning search function na to para ma-identify siya sa siya nga supplier. So dapat jud careful kay kadari nga part inig mag-import ka. So I think mao ra to tanan ay na nasabta mas nasabta nimo ni siya nga ano kay pasensya tong una nga video kay murag lisod jud to sa sabton. So I think murag mao ra to tanan. Daghan salamat.